Mainit na usap-usapan ngayon ang taring na ibinigay ni Binag kay Congressman Stella Quimboyawa kaugnay ng mga kontrobersyang na isyu sa pamahalaan. Samantala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sumabak sa aksyon matapos yung mahulog si Nograles sa bitag na ikinasa ni Digong laban sa mga tulisan ng gobyerno. Ayon sa ulat, binigyan ng ultimatum si Quimboyawa upang magpaliwanag sa umano'y mga irregulalidad na kinakasangkutan nito. Kasabay nito, si Nograles naman ay napasama sa isang masalibot na sitwasyon matapos ang serye ng mga hakbang na isingawa ni PRRD para maalis ang mga corrupts na opisyal. Sa kabila ng tensyon, nanindigan si Duterte na ipagpapatuloy niya ang kanyang laban sa katiwalian kahit wala na siya sa pwesto bilang Pangulo. Habang tumitindi ang mga pangyayari, marami ang nananawagan ng patas na imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Sa panig ng publiko, patuloy ang pag-aabang sa mga susunod na hakbang ni FPRRD at iba pang opisyal. Umaasang sambayanan na ang isyong ito ay maghahatid ng mas malinis at transparent na pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na may mga malaking magaganap sa mga susunod na mga araw. What do you think? Alam mo sis, alam mo naman si Sara siguro nakikita mo naman kung paano siya gumalaw in a way. She is a silent worker. You know, hindi siya katulad ng karamihan dyan na ang dadal, ang daming sinasabi. Siya yung isang perfect example ng isang mabuti or ideal leader for me na action louder than words. Alam mo yon, maayos. Yung hindi siya haharap or hindi siya maglalatag ng isang hindi siya magpapa-interview kung walang kwenta-kwenta, hindi rin siya kita mo, hindi siya pumunta dun sa inimbitahan siya sa kongreso kasi alam naman niya na wag na silang magpatumpik-tumpik pa kasi alam naman natin na gusto lang nilang siraan siya pag umupo siya doon. And pagmukain siyang bastos kasi definitely sasagot siya and you know her, parang nakikita niyo, you know her. She's very transparent and honest. Kung naiinis siya, inis siya. Hindi siya katulad ng iba na kunwari mabait, kunwari dadaanin sa magandang lengguwahe or pag-deliver ng pananalita. Pero na parang mga makata. Parang katulad kay Kilay, 'di ba si Kilay? Oo. So, 'di ba? Para makata lang. Yeah. Yeah, I think ako din, alam mo, maraming pwede mangyari. Hindi kaya pinersent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? Posible. Ako tinatanong mo lang yung opinion ko. Okay. Yeah. Hindi natin masabi kasi sila lang yung nag-usap doon. Or then na alam nyo naman ang INC tahimik lang yan, observant kasi hindi yan supposedly nakakialam kasi hindi na kailangan kasi sila ang kailangan ng mga tatakbo. Mga politiko. So hindi natin alam kung ano yung nangyari and ang isa doon is binastos nila yung isang miyembro ng INC. Ginagampanan lang ang pinangako niyang tungkulin para sa mamamayang Pilipino, which is si Congressman Marcoleta. 'Di ba na nakakaano yun? Yung parang, I'm just doing my job. I'm doing it properly. I'm defending, tinatanong ko kayo ng tama at sinasabi ko lang kung ano yung dapat at nararapat. Actually, tinuturuan niya nga para hindi mapaya yung kanyang kasamahan sa kongresista para matigil na yung circus na nangyayari dyan sa loob ng Congress kasi ang dami talagang walang alam sa batas. Oo, yun, parang yun yung nakakalungkot. Dapat nga magpasalamat sila kay Congressman Marcoleta kasi in a way, sinisave sila. Kasi ang tagal na ni Congressman Marcoleta compare naman dyan sa mga baguhang kongresista dyan. 'Di ba? Parang legendary na yan. Matagal na siya nakaupo. More than that. And aside from that, not only dahil he's been there, nagpapakita talaga siya ng kanyang pagiging maayos
na mambabatas na kung saan ipinagtatanggol niya yung tama kahit na siya ay kuyugin. Imagine mo, 5 committees tinanggal siya. And one of the important committees, yung kanyang Committee on Justice, na kung saan siya yung vice chair. Actually, na-explain niya yan sa kanyang interview. Kasi nga, ang sabi niya, talagang itong mga Huwad committee na ito sa Congress, they're there, they are destined and being paid by Tambaloslos to crush Inday Sara o to impeach Inday Sara. So, yun ang pinalawanag ni Kong Marcoleta. Kaya nga sabi ko, nung nakita ako sa page somewhere na si Inday ay bumisita sa INC, baka, eto na yon. At actually, may mga messages din ako na natatanggap na umiikot na raw ang tumbong ni yung BFF mo natin, si Bangag. At ang kanyang asawang kidnapper. So, umiikot na yung kanilang tumbong dun sa pakikipag-meet up ni Inday Sara. O, di ba? Bongga. Well, again and again, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, wala kang sinaktan at sinagasaan, wala ka dapat katakutan. Kasi, yun nga, sa akin, ang ideal na politician is meron kang handa kang managot sa mga maling nagawa mo. And yun nga, sinabi ko, as na interview natin, sinabi ko nga na kapag tumakbo ka bilang politiko, okay, dapat walang kamag-anak, walang kaibigan kung anong mali sa bayan. 'Di ba? Kasi pwede naman yung sis na hinaharap ko po, humingi kami ng tawad sa mamamayang Pilipino sa maling ginawa ng aking pinsan na si Martin Romualdez. Sorry. O sa aking kapatid na si Bangag Jr., di ba? Dapat si Amy na ganun makabago, pagbigyan niyo kami. Hindi yung pagtatakpan mo or tatahimik ka. Kasi saan tayo pupunta kung wala tayong mga leader na hindi kayang harapin ang mga tanong ng bayan at saka ang hamon ng bayan. Gumagamit sila ng ibang tao para humarap at sumagot para sa kanila. Hindi leader yun. 'Di ba? Remember, you need to separate professional kasi nagiging corporate yung ating the way they handle the government, corporate. Parang negosyo. 'Di ba? Yeah. Na ilang mga tao may mga 'di ba, may vice presidente, na kanilang chairman, yung mga ganyan. Hindi sila hindi agad sila yung humaharap. Hindi ho ganun kasi kapag sa gobyerno po, kailangan hands-on yung pinaka-leader kasi kung ano yung kapalpakan ng nasa baba, ikaw ang responsible. Yun po yun. Ganun din naman sa personal, which is sa private sector. Kapag meron kang negosyo, ikaw pa rin ang responsable sa negosyo mo dahil ikaw ang may-ari. So, ganun din dapat. Yeah, well, speaking of that, I think last vlog ko, kahapon, I talk about Amy Marcos, na never ever daw niyang kakalabanin yung kapatid niya at hindi siya magsasalita against sa kanyang ading. Kasi kapatid niya yon, of course, blood is thicker than water. Pero ikaw, dahil na-witness mo mismo na si Marcos Jr., ang presidenteng authenticated bangag dito sa Amerika, na nakita mo talaga, ulit-ulit, nag-viral ka, walang nag-counter sa'yo from the government, na nakita mo na may mga pagkakataon, dumudugo yung ilong niya, sa kakagamit ng ipinagbabawal na gamot, din maririnig mo ang senador niyang kapatid na walang ginagawa o walang paninindigan para sabihin sa taong bayan na, hey, I'm sorry, nagkamali ako, binudol ko kayo, yung kapatid ko, bata pa lang, ay nag-a-addict na. So, kapag naririnig mo si Senator Amy Marcos na wala siyang plano na magpakatotoo sa taong bayan, ano yung pumapasok sa mind mo? Kasi ikaw ay living witness na this president is a pulburon user. Ako, sis, simple lang na takot mawalan ng posisyon, ng power. Ako, hindi mo siya masisi kasi yan na yung buhay niya eh. Yan na yung buhay niya. Basically, yan akong ginagawa niya. And you need, parang ako talaga, in a way, parang yan, parang pag nag-artista ka, tapos bigla kang nawala, tapos nalaos ka, dati kang sikat.
di ba, just imagine, you're in the pedestal, di ba? Tapos biglang, pag mawala sa iyo lahat yun, ang hirap nun, sis. Kasi, yung benefit ng being, nandyan ka sa posisyon na yan, di ba? Meron kang, ang daming benefit eh. Kaya nga, lugi nga tayo mga Pilipino kasi may, may easy access sila sa airport, may security sila, may libre silang driver. Alam mo yon. So, may nakaw sila. Correct. Ano pa nga, kaya nga nakakalungkot na ang lakas nilang, yung iba dyan, ang lakas ng loob mambastos at mang-insulto na mga, mga tinatawag lang resource person or witnesses dyan sa Kongreso or saan man, sa Senate and Congress, na nakakalimutan nila na yung mga taong yan, yung tax na binabayad yan ang pinasisweldo sa inyo. Aside from that, isa pa yun, sis, babalikan ko isa fashion, magtataka sila na naki-question sila or alam mo yun, sabi ni Migs Nograles na ang nakakalungkot, sila na raw yung nagsisilbi, sila pa nasisiraan. Alam mo, iba kasi yung naninira na totoo sa totoo. Kitang-kita naman, wag kang diba? Alam mo yun, parang wag kang bangag. Pamilya mo, background check. O, di ba? Yeah. Mamaya, lahat kayo dyan, maghamunan na tayo dyan na magbukasan tayo ng bank account. Total, sino to? Attorney Harry Roque, gusto nyo buksan yung bank account. Eh, di ganun na lahat. Lahat ng bank accounts ninyo, di ba? Ng mga kongresistang yan. Hindi lang pati yung kamag-anak, yung asawa. O, di hanapin natin hanggang Pati kabit nila. Naman, but you know what? Alam mo, sis, you're right. Yung pagdating doon kay Amy Marcos na I think she's just enjoying the perks of being a politician. Siyempre, kumbaga bata pa sila, nasa Malacanang na sila, lahat na, ayaw nilang mawala doon sa politika. Dahil nga, kung makikita mo, halos lahat ng pamilya niya, immediate family, I'm talking about the Marcos Sr. and Imelda Marcos, yung mga anak nila, maliban doon sa isa, umiikot ang mundo sa politika at pati mga anak, apu-apuan. Kasi malaki nga talaga ang nakaw sa kaban ng bayan. Kaya, yan yung ginagawa niya ngayon ni Amy na ayaw niyang magsalita na ang kapatid niya ay adik. Ikaw nga, kitang-kita mo ilang beses. So ngayon, nagmamaang-maangan siya. Yun ang kinagagalit ng taong bayan. Yun ang kinagagalit ko na sabi mo kasi na tama ba yung sabi mo na syempre, anong sabi mo kanina na naintindihan mo si Amy Marcos, tama ba? Hindi mo siya masisisi. Yun ang sabi mo. Hindi ko siya masisisi. Yan ang kabuhayan niya. Diyan siya lumaki. Yan lang alam nilang gawin. Saan sila pupunta right after that? Yung benepisyo yung protection na natatanggap nila, yung benepisyo yung pribilehiyo ng being isang politiko. Diba? Yun yung sabi ko, masusarap yung buhay talaga ng mga politicians sa atin. Kasi nga, isipin mo, sinisweldohan na sila ng bayan, alam mo yun, yung iba dyan, nakakakupit na, yung iba dyan, magandang buhay kesa sa atin after few years lang. Wala nga sis, kaya nga kahit pagkaupo. Kahit few pagkaupo. Yeah. Marami. Pero I think, I will disagree sa'yo. Kasi dito naman sa ating show, pwede ka mag-disagree. Sa opinion ko, tsaka sa opinion mo, mag-disagree ako sa'yo na hindi natin siya masisisi. Dapat natin siyang sisihin, sis. Kasi, ang at stake, ang nagre-risk ng kinabukasan dito ng buhay, mamamayang Pilipino. Siguro, you're trying na, alam ko kung ano ibig mong sabihin na hindi mo siya masisisi kasi kapatid niya yung bangag. Kaya hindi talaga siya magsasalita, right? Tsaka hindi mo siya masisisi kasi yun nga, yung point ko na ba't hindi mo siya masisisi all her life. Parang yan ang buhay nila. Politics. So, yeah. Anong gagawin mo after? Parang kung ako yan, di ba? Sorry sis, mag-finger shot. Sorry. Di ba? Hindi, meron naman siyang jowa, di ba? Alam mo ba na may jowa si Amy? Hindi ko alam, sis. Nahuli ka sa chika. Tata na pawala ng jowa. Wala
may jowa siya, si Mark Chua na na-contempt ng, I think, 2017, 2018. So, hindi niya kailangan mag-finger lick and good. No, kasi your question is, ano gagawin nila after politics? Oh, that was a joke, mag-finger. Pero dahil may partner siya, let's lighten up the conversation para naman hindi ako laging galit. Diba? Anyway, may comment dyan. May comment, si Loy Bernabe, tatawid na si Inday at ang mga DDS sa Rubicon River. O, diba? Parang, yun ang analysis niya sa pag-visit ni Inday sa INC. So, ito na ba? Ay tatawid na ba sa Rubicon River? We'll see. Malay mo, sabi nga ni Cathy, baka pinakita na yung video, baka you don't know. We can only hope and pray. Yes. And yung parang okay. Dahil this is a light discussion, hindi galit si Maharlika, magpapakyut lang tayong dalawa dito. Eto na nga, Madam Cathy B, ito mga tumatakbo katulad nitong mga influencer. No. Bago ako pumunta sa mga influencer, we'll talk about that value-added tax. Di ba yung 12%, balikan natin yon. Yung 12% na idadagdag sa mga digital services, katulad ngayon panonood man ng Netflix, Google, YouTube, mga ganong mga serbisyo sa online. And syempre, apektado dito ang mga vloggers o mga content creators na sumusweldo o kumikita ng 3 million in a year. And they are obliged to pay at 12% value-added tax on top of the income tax. Kasi kung ito lang yung income mo, 3 million a year, so you pay like 20% of it, then another 12% value-added tax yung recent nga na law na na-ratify at pinirmahan ni Bangag. So, pabor ka ba dito? Kung ikaw ay content creator, and making 3 million not US pesos a year, pabor ka ba na dadagdagan ang dito sa value-added tax na to? Ako hindi nga content creator, ayoko na eh. Kasi anong point? Hindi ko mag-gets yung point. Hindi, sabi nila they need 109 billion sa 2025 para daw maibigay ang mga healthcare services, road, bridges, chuchu. Pamibigay ng pang-ayuda nila. So, para makaipon. pangbayad sa pambili ng boto. O tapos, binenta nyo yung gold. O, nasa na yung pera? If you ask me kung pabor ako dito, alam mo somehow, kung mapupunta sa mga good projects ng Pilipino, ito yung makakapagpaunlad, makikita mo yung tangible effect talaga nitong value-added tax na ito. Why not? Di ba? Kahit 50% pa ng income ko, ng let's say 10 million ng income ko, 5 million nang papunta sa government, tapos makikita mo talagang ang Pilipinas level up, di ba? Parang sabi nga ni Bangag noon, dapat Singapore na tayo. Why not? Kaso, we all know, mga palangga, na itong value-added tax na ito ay mapupunta sa sa bulsa nila at pangbili ng kanilang mga designers. Hindi lang yun, sis. Ang taas na ng kuryente, ginagamit natin. Ayun. Ang taas ng internet. Pabayad din tayo ng kunwari, ng service, ng Netflix or anuman. So parang... Ayan. Lahat yan may value-added tax. 12% yan, sis. May tax din yun, sis eh. Di ba? Yung internet mo. Kaya nga, on top of that, another value-added tax. Kaya nga, nakakagigil. Na parang, bakit nyo kami ginagamit para magkapera kayo? Alam mo yon, parang, wag nyo na kaming, pag-ainin nyo muna, okay lang yan kapag magaan na yung buhay ng mamamayang Pilipino. Di ba? Parang ba't sa amin? O siguro sa inyo maliit yun kasi laki nyo kumita. Di ba? At saka, hindi nyo pinagpapaguran yung pera. Di ba? Katulad namin, nagpapagod kami para kumita ng pera. So, wag nyong parang sa akin nonsense, hindi needed now. Kasi nga, again, yung internet, bayad naman yan. Yung kuryente, binabayaran yan. So, bakit ka mag-add ng ganyan pa? Di ba? So, for me, mali. Well, alam naman natin na mapupunta yan sa offshore accounts nila at Correct. sa mga nakaw ng mga jutang ginimes na mga politiko na yan. Anyway, basahin natin magbasa tayo sis ng comment. Si Mayo Sunyo, wow, nagpunta si Inday, VP Sara
sa INC, parang hamon sa mga CBCP na sobrang tahimik sa pulburon addiction ni President at mga nasa paligid niya. Tama, di ba? Sabi ni Anaceta Watson, double taxation. Yeah, parang gano'n na nga. Parang sobrang taxation. Not double, sobrang taxation. Correct. Diba? Sabi ni The Wanderer, nanakawin lang din naman nila ang koleksyon sa tax yan, mga magnanakaw. Sabi ni Game Fan, unli internet nga sa TNT, 1 month 600 na. POTA talaga. Hindi ko Jutang. Ako na lang. Puta talaga. Ay, nako. Sabi ni The Wanderer, hindi pa siya nakontento. Pati taong bayan talagang pinahirapan nila. Yun na nga. Imagine mo, magkano kailangan nila? 109 billion sa 2025. Okay. So, yung 1.4 billion ay a day na ninakaw nila doon sa flood control, hanggang ngayon hindi pinag-uusapan yung sis. Walang gustong magtalakay o mag-conduct ng hearing dyan sa Senate at sa lower house, sa Congress, tungkol dyan. Tapos ngayon, gusto pa nilang magkubra uli ng 100 billion actually. Diba? Talagang mga walang hiya to mga to. Maling-mali sis, kasi nagrereklamo na nga yung mamamayang Pilipino na walang pera, walang trabaho. Tapos, yung solusyon mo kuhanan ulit at gamitin na naman ang mamamayang Pilipino para magbayad na naman ng na kailangan lang pondo na hindi natin maramdaman. Yun nga, i-explain nyo muna yung halos 1 trillion na 2 taon na flood control project. Dapat yan sinapin yung mga kailangan nilang ilabas yan yung mga contractor, dapat yung mga, diba? I think sorry, sila kasi parang ginagawa lang kay BP Sara, hiningi nila, i-justify mo sa mo ginastos to. Yung 1.5 million ni BP Sara, which is na-justify na ng COA na legit, di ba? Na may documents, evidentiary, documents. Sila pinag-uusapan, di ba? Yun nga yung sinasabi ko, sis, yung politics natin, yung way ng takbuhan ngayon sa gobyerno natin, lalo sa mga nakaupo sa gobyerno, is hindi na malinis. Diba? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!